Hello po mga manay! Welcome sa ating kusina. Ngayong araw, samahan niyo ako dahil tuturuan kita kung paano kumita sa maliit na puhunan. Ang pagluluto o paggawa ng malambot na puto cake na pwedeng pambenta kahit nasa bahay ka lang. Ako nga po pala muli ang inyong madiskarting nanay at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Kaya naman wag na natin patagalin. Tara na at atin ang umpisahan. Bale, ito po yung mga kailangan natin sa ating unang gagawin. Gagawa tayo ng merengue. So, meron tayo ditong egg whites. So, make sure po natin na yung lagayan ay hindi po yan basa, walang oil, kasi makaka-apekto po yun para hindi siya mag-stiff peak para sa ating merengue gagawin. At make sure din po dapat yung ating egg whites ay hindi nahahaluan ng egg yolks. So, ingatan na mahaluan siya ng dilaw na itlog. Then, meron tayo ditong puting asukal. Meron din mga nagtatanong, Manay, pwede ba yung wash sugar lang? Yung parang kumbaga yung sinundan po neto na malubo-lubo ng konti. Pwede naman po yun. Kaso nga lang, hindi na puting-puting na merengue yung inyong magagawa. At kung wala naman po kayong cream of tartar, na yun po yung madalas kong ginagamit dito, pwede kayong gumamit ng lemon. Pwede rin po ang kalamansi. Pwede rin po ang suka. So, yun po yung mga optional na pwede nyong gamitin kung wala kayong cream of tartar. Tulad ko, naubusan ako ng cream of tartar, so lemon yung ating gagamitin. Ang gagawin po natin ay pipigaan po natin to ng lemon juice. Mga half teaspoon lang, huwag nyong lahatin. So, nakakatulong din po to para hindi malansa yung inyong puto cake. Then, gagamit tayo ng ating hand mixer, pwede rin po ang stand mixer. So mamaya po natin ilalagay yung puting asukal kapag ito po ay umaalsa na o bumubula na. Then kapag ganito na po, pwede na tayo maglagay ng ating white sugar. So, ilagay muna natin yung kalahati. Saka natin isunod yung natitira pang kalahati. Lagyan na natin yung natira. Hanggang sa yan po ay umalsa at mag-stiff peak yung ating merengue. So yan, pagkalipas po ng 6 minutes, once na ganito na po, ay okay na to. So pwede nyo nang tigilan yung pag-mix. Pwede kayong gumamit ng stand mixer kung meron kayong stand mixer. So iset aside muna natin to. Next naman po natin, ito yung ating gagawin ay yung cake butter. So meron tayong 3 and 1/2 cups ng all-purpose flour. Pwede rin po ang cake flour. At lalagyan natin to ng white sugar. Susundan din po natin to ng baking powder. Meron din tayong salt. So haluin muna natin. Make sure lamang po na salain ng 1 hanggang 2 beses yung ating harina para po maiwasan yung may buo-buo kapag kayo ay naghahalo na. Then, ilagay na po natin ang tubig. Pwede po kayong maglagay ng fresh milk, evaporated milk kung gusto niyo mas malasa, or pwede rin kayong maglagay ng powder milk. So, depende po yan sa timpla na nais ninyo. Ito kasi pang masa. Para po dun sa mga gusto is maliit lang na puhunan, pwede kayong makapag-start na magnegosyo. Kahit nasa bahay lang po kayo. Then, maglalagay din tayo ng vanilla. 1 teaspoon lamang po. Any brand ng vanilla ay pwede nyong itry. So, depende na rin po yan sa inyo kung ano yung mga prepared ninyo na brand. Then, gamit tayo ng whisk para mas mamix natin ng maigi. So, kailangan maging smooth yung kanyang texture. At kapag tingin nyo kulang pa sa tubig, mag-a-add po kayo ng tubig. Gaya nito.
So dry pa siya, meaning yung ating all-purpose flour na nibili ay matakaw sa tubig. Ilalagay ko naman po dyan sa screen yung kompletong amount ng ating ginamit na tubig para makuha nyo ng tama. Pwede rin po kayo maglagay dito ng mga flavoring like ube, buko pandan, mango, strawberry. So nasa inyo kung gusto nyo iba-ibahin ng flavor yung inyong photo cake. So dapat ganyan po yung kanyang texture, hindi siya sobrang labnaw, hindi rin sobrang lapot. So kailangan ganyan din, runny pa rin siya. Pero hindi naman sobrang yung baksak na baksak. Then kapag okay na, pwede na natin dito ilagay, ihalo yung ating merengue na tinabi kanina. So ang paglalagay po ng merengue, hindi po kagad ilalagay lahat. So hatiin nyo po sa 3 para mahalo po ng maayos. At hindi po kailangan gigil sa paghalo. Hindi to kailangan ma-overmix. May tendency na bumaksak yung ating merengue. So ayun yung makikita ninyo na yung inyong photo cake, mayroong matigas sa ilalim, may malambot sa ibabaw, kasi yun po ay na-overmix na. Or hindi nahalo ng maigi. Hindi na paghalo ng maigi yung merengue tsaka yung ating cake batter. Kailangan pa-fold po, ganyan. May kita nyo naman kapag tama na yung pagkahalo eh. Iisa na lang po yung kulay niyan. Wala na kayo may kitang darker or magkasalungat na magkaibang kulay. Tapos lagay ulit natin yung tira pa. Ang dami ko na pong recipe nito. Pero marami pa rin yung iba nahihirapan daw. So alam niyo po ba, ito yung pinakamadali para sa akin. Tapos pinakamura din na ingredients ng paggawa ng puto. Kasi kapag na-try nyo po ito, malaki po ang kita rito. Dahil hindi naman to ganun kahirap gawin. Ang kailangan mo lang talaga dun dito, yung tamang paghihiwalay ng egg yolk sa egg whites. Yun lang naman. The rest, wala na. So, nilagay na natin lahat. Kasi pang isang bilao po ito eh, itong ating gagawin. Mix lang natin ng maigi. Ganyan nyo lang oh. Yung sakto nga hagurin nyo sa ilalim, itataas. Tapos halo ulit. Hanggang sa, para siyang kala mo bulak. Yan oh. Yan, okay na po ito. So, bali dito po ay gagamit ako ng size 12 na bilao. Maglalagay tayo ng parchment paper. Pero kung wala kayong parchment paper, pwede naman po kahit oil lang, pahiran nyo palibot. Ang pagtanggal lang para makuha nyo ng buo, ikat nyo po ng 2. Tapos ungkitin niyo ng spatula para matanggal nyo po ng maayos. Pero kung gusto nyo buo nyo matanggal, maglagay po kayo ng parchment paper. Pwede rin po yung pambalot o yung lagayan ng pandesal na kulay brown. So, ganyan po. Then, saka natin ibubuhos dahan-dahan yung ating puto cake. So, makikita ninyo, pantay yung natin mix. Walang ibang kulay. Kasi nahalo ng maayos. So, isang timplahan po para sa size 12. So, dito maglalagay tayo ng keso. Any brand po ng cheese, pwede nyong gamitin. So, sa magtatanong ng aking ginagamit na cheese, ito po ay Eden cheese. Or minsan po yung okay cheese yung gamit ko. Gumamit po kayo ng magandang klase ng keso para po masarap po ang kalabasan ng inyong puto cake. Next natin, maglalagay naman tayo ng itlog na maalat. Yung iba, hindi kumakain ng itlog na maalat. Pwedeng huwag nyo na pong lagyan. Pero marami po ang may gusto nito. So, talungin nyo yung customer ninyo. Kung gusto na may itlog na maalat.
Yung paglalagay po ng itlog na maalat, kailangan may arrange nyo po ng maayos para kapag yan po ay na-steam na natin, maganda po yung kalalabasan ng inyong puto cake. Pang-akit din po yan sa mga customer kung naghahanap kayo ng customer pa lamang first time ninyong magtitinda. So, kailangan gandahan nyo po yung inyong pag-aayos ng puto cake. Minsan, ginagawa ko po ito, ginagamit ko to sa sa puto pau ko. Puto cake po yung aking pinaka-base. So, ayan, maayos na. Then, maglalagay pa tayo ulit ng additional na cheese mamaya kapag yan po ay luto na. So, example, mga 95%, hahanguin nyo na sa inyong steamer, kayuran nyo o kadkaran nyo ng keso ulit sa ibabaw para may nagme-melt pa pong another na layer ng cheese sa ibabaw. Mas masarap po yun. At ang kagandahan nun, mas magandang tignan yung inyong puto cake na binibenta. So, pwede na natin tong isa lang sa ating steamer. So, bali dito po ako mag-i-steam sa aking heavy duty na steamer. So, lagay muna natin yung tray. Then, dahan-dahan po natin ilagay. So, hindi po ako naglalagay ng sapin sa ibabaw. Ganyan lamang po siya. Tapos, i-steam na po natin yan. At dito po, i-steam po natin siya ng mga at least 20 minutes. Pero depende po yan. Kapag po dun sa kaserola ko siya, sinistim ko siya ng 25 minutes. So, ayan, 20 minutes na po yung nakalipas. Pwede na natin buksan. Maganda po ito mga manay. Pang negosyo talaga kapag ganito yung gagamitin ninyo. So, luto na yung ating puto cake. So, pwede na po natin yan hanguin dyan sa ating steamer. So, again, sa mga gustong magnegosyo ng puto, kutsinta, mga kakanin, suman, pati po leche plan, pwede nyo po itong gamitin. Kasi napakaganda. Marami na kayong maluluto niya, no? 12 layer yan. So, mag-i-invest lang talaga kayo. So, ang gagawin natin dyan, magkakadkad pa ako ng keso sa ibabaw. Then, pwede na natin yan ilagay sa bilao. So, ito na po ang ating puto cake. So, ang gagawin natin, para maalis natin to ng buo, una, kailangan nyo ng isang malinis na toothpick. Paikutan ninyo para magkamay ng puwang sa magkabilang gilid o paikot. Then, gumamit kayo ng isang tray na malapad. Kung wala naman, malaking round pan. Itaob nyo. Size 14 to, tapos size 12 yung ginamit natin. Then, ganyan. Tapos, daan-daan po natin yan tanggalin. O, di ba? Ang bilis. Then, tanggalin lamang po natin yung nilagay natin kanina na parchment paper sa ilalim. At kung makikita ninyo, pantay na pantay yung kanyang kulay, ibig sabihin, nahalo po natin ng maayos. Saka tayo gagamit ng bilao kung ano man yung mga lagayan na gusto nyong paglagyan, nakakasya yung inyong puto cake na niluto. Then, ganito po yung gagawin natin. Pataob ulit, tapos kailangan mabilis. Iangat po natin yan ng pabaligtad para mailagay po sa ating bilao o sa ating lagayan. So, gagamit lang ako ng panghalo dyan para mapunta ko sa pinakagitna yung ating puto cake. So, napakalambot po nito kung makikita nyo. Ayan o. At ang bango niya. Ilang kagandahan kapag marami tayong cheese na nilalagay sa ibabaw. At syempre, ang pinakalas po natin gagawin ay maglalagay tayo ng another cheese sa ibabaw. Pero again, ito po ay optional. Pero sabi ko nga, mas mainam na maglagay po tayo para nakakadagdag po ng ganda sa ating paninda at the same time nakakadagdag din po ng sarap para sa ating puto cake. At kung gusto niyo ma-achieve yung ganitong pagkahibla ng inyong cheese, mas mainam na ilagay niyo po sa freezer yung inyong keso na gagamitin bago niyo kayurin at ilagay dito sa inyong puto cake. Mas maganda po ang kalalabasan at mas nakakaakit sa ating customer. At ito na nga po ang ating malambot, mabango, ma-cheesy na puto cake na pwede nyong pagkakitaan. Alam ko mga manay, marami sa inyong magtatanong, magkano ang kapital o puhunan sa ganito kalaki? So, ang puhunan lamang po dito is nasa 269 pesos. O, di ba napakaliit? Magkano mo pwedeng ibenta? Pwede mo ibenta ng 550 pesos. Malaki ang kita, kaya naman para sa mga nanay,
mga ate, at kung sino pa yung mga gustong kumita na nasa bahay lang, ay pwedeng-pwede nyo po itong itry na pang negosyo. Sana po ang aking recipe ay nakapulutan na naman ng panibagong idea, dagdag hanap buhay sa inyo. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Ang bango. Sana po masubukan niyo to. Paalam!